Hello and welcome once again sa atong Sir Jarrell TV and I hope nagakanunay kamo nga naa sa maayong nga kamot kauban ang atong buhi nga Dios and we are always nagaampo nga kita nagalambok sa atong spiritual journey as we study the Word of God and and I hope nga mo tanaw ka mo sa YouTube channel na to sa Sir Jarrell TV YouTube channel and also sa TikTok account na to diha Sir Jarrell, the same Sir Jarrell TV TikTok account. You can click follow and also sa YouTube, you can click subscribe button. Kaigsuhan na to nga matun-an diha ang gitawag nga trusting in God's provision, no? Natuduan ta diha sa pagsalig o pag pagsalig or pag paigo diha, no? Diha sa kuan sa Dios, no? God's provision mga kaigsunan diha sa tuwa mga kaigsunan. Mao kana siya ang ginapakita diha sa Dios, no? Especially diha nga di ba gikinahanglan nato ang mga pag-igo o paghatag sa Dios ang iyang provision niya sa tuwa ba, iyang supply, di ba? Importante kayo, no? Mao na nga diha ang Dios nagapadala og ulan, nagapadala og tubig, nagakuan sa tuwa para kita mabuhi, no? For vegetation. Kung na nga pakita po nato diha, no? Nga masaligan nato ang Dios nga mao ang mag-provide, maghatag kanato sa atong mga supply sa atong mga needs, no? And always, di ba, magkaingon ta nga, karon sa paman tumuabot ang akong allowance or sa mga estudyante, di ba? Or karon sa paman tumuabot ang akong kinsina, ang akong kwan, we are dependent on that no sa atong mga nagatrabaho or diha sa atong mga businessman no karon sa pamanta makaginansya ni no. But we are taught by Genesis chapter 2 verse 5 mga kaigsunan no diha ato makita no nga diha ang Dios nag-provide mga kaigsunan no atong basahon og usab atong tanawon diha kung asa diha gi-provide sa Dios di ba ha ingon siya every plant of the field before was the earth and every herb in the field before no nga ang Dios ang nagapatubo niya na mga kaigsunan kay wala pay ulan mga kaigsunan so diha nato makita nga bisan pa unsay mahitabo dinhi sa kalibutan God is in control no diha mga kaigsunan God is always in control diha kanato no mao na diha ato makita mga kaigsunan no and also makita nato diha no let's read another verses diha sa book of Psalms mga kaigsunan no basa ta sa Old Testament sa book of Psalms mga kaigsunan Psalms chapter 65 no Psalms chapter 65 verse 9 and 10 atong basahon mga kaigsunan no atong basahon diya sa 9 and 10 mga kaigsunan Psalm 65 verse 9 and 10 no atong basahon mga kaigsunan ingon ni David no you visit the earth and water it you greatly enrich it with the river of God which is full of water you prepare them corn then you have so provided it no ingon siya sa Bisaya giduaw mo ang yuta o gibisbisan mo kini sa
hilabihan gayud nga gipatambok mo kini ug ang suba sa Dios nagapuno og tubig ug nagatagana ikaw og trigo kanila ug diha nga giandam mo ang ingon ang yuta. No, ang Dios di ay naga-prepare niya na mga kaigsunan. Ang Dios nagaandam sa mga higayon kung kano sa kita makatanom, makahigayon kita kano sa kita magkaroon og enough supply sa tubig, no? Nindot kayo sa atong mga farmers diya, no? Makita na to diya nga ang provision sa Dios, no? Grabe kayo, no? Ang sayang creation. Mo na nga because of because tungod sa atong gitawag nga connection to God, because of our connection to God, ang Dios nagahatag karatog ability or kahigayunan nga mo connect diha kaniya, mutawag kaniya in faith, and then nakatay gitawag nga access diha sa Dios, no? Diha to makita diha kana nga mga punto sa provision sa Dios, especially sa kaluwasan mga kaigsunan, no? Tanong na to diya sa Book of Romans. No? Romans chapter 5 verse 2. No? Ingon siya diha tungod sa atong pagtuo, by whom also we have access, no? By faith unto His grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. No? Amen. No? Nga pinaagi kaniya usab may pultahan kita tungod sa atong pagtuo niini nga grasya nga atong gibarugan ug nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Tungod sa atong relationship diya sa Dios, tungod sa atong pagsalig sa gi-provide ni Ginoong Jesucristo diya kanato, na nakita karoy access ang Dios naghatag niya na nga access mga kaigsunan. Aduna kita ang term nga yang gigamit diri mga kaigsunan sa Romans, no? Sa Book of Romans verse 2, no? Nga access mga kaigsunan, no? Aduna usab kita ipultahan mga kaigsunan. Giablihan sa Dios ang pultahan alang kanato, no? Alang sa tanan nga magtuo diha kay Jesus Christ, giablihan niya ang piltahan nga kita magka-gain og access sa kaluwasan diha sa Dios. Muna nga diri pa lang daan sa Genesis, no? Ginatudloan na kita nga musalig gayud kita diha sa gitagana sa Dios alang kanato sa atong kaluwasan. Ang uban mga kaigsunan na tungod siguro sa ilahang pag-una-una sa Dios, no? May nga maghimo og maayong buhat pastor para maluwas, no? Mo join ko og usa ka religion pastor, no? Ihatag na ko akong mga katigayunan diya sa mga pobre, no? So pero ingon dinhi sa atong gibasa sa Romans chapter 5 verse 2 mga kaigsunan, pinaagi sa atong pagtuo aduna kitay pultahan nga giablihan sa Dios. Nga kita makasulod didto sa iyang gingarian pinaagi sa atong pagtuo. That's why dinhi pa lang sa Book of Genesis makita nato God, no? Ang Dios mao ang naga-supply og siya mao ang naghatag kanato og tawag nga access, no? Makita nato diya siya sa Psalms chapter 65 verse 9 to 10 nga ang Dios nagtagana og nag-andam ni ana nga mga panalangin nga ihatag niya kanato, no? All we need to do is to believe, no? To believe in God, no? To believe in the righteousness nga giandam sa Dios alang kanato nga mao si Jesus Christ nga naghatag kanato og eternal life. No, diya nato makita na diya, no? And another verse mga kaibigan, God provided us everything, no? Makita nato na diya, no? Gi-provide, gihatag sa Dios kanato ang tanan, no? Hebrews chapter 11, tingnan natin mga ka-Sir Jared, no? 11 verse
verse 6 mga kaigsunan, tanawa ha. Ingon siya, paano na to ma-access ang God's provision? Paano pastor nako makabuot ang kana nga pultahan? Paano nako ma-access na siya nga masudlan nako na siya nga panalangin para kanako madawat nako? Ingon siya. Ingon diri sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. No? Ingon siya, o gawa sa pagtuo, dili gayud mahimo sa pagpahimuot kaniya, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga mao siya ug nga siya mao ang magbabalos sa nagpangita kaniya. So kung gusto din nato ang reward sa Dios, gusto nato ang blessing of forgiveness, ang blessing of salvation in our lives, mga kaigsunan, we need to believe in Jesus Christ. We need to trust in God's provision because si Jesus Christ mao ang gi-provide sa Dios. Ingon siya, the way, the truth, the life. No, mao kana siya ang dalan ngadto sa langit. Ingon ni Jesus Christ, walay makaadto, walay maka-access dito kanako gawas nga mutuo diha kang Jesus Christ. No? So diha nato makita ang kaigsunan that ang pagsalig diay o ang pagsalig nato diha sa gitagana sa Dios sa kanato mao kana ang maghatag kanato og access sa grasya sa Dios. Usahay no pangunahan nato ang Dios sa atong kinabuhi nga unya na ko mutuo pastor kung tuig na ko unya na pastor inig wala na ko yung mga bisyon ako mga ginabuhat unya na ko pastor inig matiguang na ko mga lagad ko sa Ginoo. No, because now ingon pa pod sa book of Hebrews mga kaigsunan, no, ingon pod sa bulan kasulatan karon ang adlaw sa kaluwasan ay napagpaabot because gi-provide na sa Dios ang kaluwasan. Ingon siya dito sa cross, no, ingon siya dito tetelestai, it is finished. Ingon niya dito nga ingon niya gibayaran niya tanan. All we need to do is to have faith and believe on him. Ingon pa sa Ephesians 2:8 hangtod sa 9, mingon diha nga tungod diha sa grasya sa Dios, no? Pinaagi sa atong pagtuo kita naluwas. Dili pinaagi sa atong mga maayong buhat, dili pinaagi sa atong church membership, dili pinaagi sa atong gitawag nga mga maayong buhat, kun dili pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo atong manlulo. So that's why God's timing, no, mo ka na atong dapat natong saligan mga kaigsunan, no? Mao kana siya ang ikaduha, no, ikaduha nato nga matun-an diya sa Genesis chapter 2 verse 5. Daghang salamat and God bless us all.